Another luto serye na naman tayo mga Mariko. Yan po yung Friday night nung kalakasan ng ulan ay nagluluto po kami ng ginisang hongta. Yummy! Siyempre mga ingredients niya na yung basic na ginagamit natin sa pag-isa, pero lalagyan natin ng kamatis at luya, sibuyas at bawang. Pati na rin po ng siling verde na panigang. Habang pinaprepare po ni Olan yung mga gagamitin sa pag-isa, niready ko naman po yung hongta. Inalisan ko na po siya ng mga sungot-sungot kasi meron po siyang parang mga balabalahibo, di ba? So, kailangan po alisin yun para hindi po siya masama sa pagkain natin. Dahil alam ko masama yun pag nasasama sa ating pagkain. Dala nga pala yan ni Chang Eva kasi nung nakaraan nagtitinda nga siya ng talaba at yung hongta na yan. Kaya dalawa yung binili namin kasi parehas naman naming favorito. Tara po at samahan natin si Ola na mag-gisa. Ang ginamit po niyang panggisa ay butter. Iba-iba talaga tayo ng paraan ng pagigisa. Yung iba po inuuna nila yung bawang, yung iba naman inuuna nila yung sibuyas. Si Olan po ang inuuna niya ay luya para daw po malutong masyado yung luya at mawala ang lansa ng hongta. Tama naman. After mag-gisa, nilagyan nila po ng tubig at nung kumukulo na, nilagyan na rin po niya yung siling berde at yung bida ngayong araw na ito, ang hongta. Wow! Mabilis naman po itong maluto. Pag nakita niyo po na nakabuka na, ay luto na po. Kaya pinakulo lang namin yan ng mga ilang minuto lang. Then, hinango na rin po dahil masyado pong liliit kapag matagal pinakuluan. Ready to serve na po ang ating ginisang hongta. At syempre, hindi na po namin pinatagal yan. Kakain na po kami at may ka-partner pang sili with patis. Kain tayo mga mare. Thank you Lord sa lahat ng blessings. And thank you guys for watching. Bye-bye.